Show us, Lord, your love and grant us your salvation. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. In those days, before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day that Noah entered the ark. They did not know until the flood came and carried them all away. So it will be also at the coming of the Son of Man. 2 men will be out in the field. One will be taken, and one will be left. 2 women will be grinding at the mill. One will be taken, one will be left. Therefore, stay awake, for you do not know on which day your Lord will come. Be sure of this. If the master of the house had known the hour of night when the thief was coming, he would have stayed awake and not let his house be broken into. So too, you also must be prepared, for at an hour you do not expect, the Son of Man will come." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi sa ating lahat. Gabi na, kasi kahit 5 o'clock pa lang. So, maybe meditate upon the upcoming arrival of the Lord as we celebrate Advent. If you could see, well, first, a candle has been lit. Nasindihan na ang unang kandila ng Advent tree. At nawa, sa bawat linggong magsisimba tayo at makikita nating nasisindihan ng mga kandila, ay ganun din sana. Nagliliwanag ang ating puso at nag-aalab sa pananabik sa pagdating ni Jesus. Ang Adbyento ay parang pagdating ng order natin sa Lazada at Shopee. Kapag may sale, nung 11/11, ngayon lang dumating yung order ko. Pero kapag yung unang linggo, parang yan yung na-order mo na, tapos nakita mong order accepted. Wow, Medyo onti pa lang yung excitement mo. Excited ka, pero hindi pa ganun ka-excited. Siguro yung pangalawang linggo ng Adbyento ay, nakita mo, seller has packaged your order. Wow, may movement na. At yung ikatlong linggo ng Adbyento, nakikita mo, seller has given the parcel to the deliverer, At yung ika-4 na linggo ng Adbyento, yan na, deliverer is on his way. Kaya ikaw ay mag-aabang na sa gate. At nalimutan mo, COD pala, Yung 400 pesos yung in-order mo, 100 lang yung dala mo, Kaya sisigaw ka sa kapitbahay mo, pautang muna. Ayan ang nangyayari sa atin kapag hindi natin pinaghandaan maigi ang pagdating ni Jesus. Si Jesus, parating na muli ngayong Pasko. Nawa, hindi tayo maabutan absent pagdating niya. Nawa, handa tayo sa pagdating niya. At nawa, mapuno tayo ng ligaya at tuwa sa kanyang pagdating. Taon-taon sa panahon ng Adbyento, ito ang aking paboritong kwento. Sa isang sikat na mall, ay may isang tindahan ng mga electric appliances. At taon-taon, siya ay nagsasagawa ng isang mega duper super sale, Mega duper super sale. Dahil grabing baksak ang presyo. Halos 90% off na yung mga items. Biruin mo, ang first item, electric pan, without
bladeless. Wow, no? Parang Dyson yan, no? At hindi lang bladeless, no? Cordless na rin. Wow, no? Ang ganda naman yan, Father. At hindi lang, dahil cordless siya, siya ay solar power, no? Gagana lang siya sa ilalim ng araw. Wow. Magkano naman yan, Father? Dati, 3,000 pesos. Ngayon, 300 pesos na lang. Wow, ang mura. At di lang yun, no? Meron pa silang refrigerator. Wow, rep. Ang presyo ay tumatayang 20,000 pesos. Pero sa sale na ito, no? Biruin mo, refrigerator, 8 doors. Talo pa ang kotse mo, no? 8 doors. Pwede mo na rin gawing amparador, no? Kasi ang daming pintuan. No? 8 doors na rep. Dating 20,000, ngayon 200 pesos na lang. Wow, no? Ang mura naman yan. At isang flat screen, ultra clear television, 80 inches. Wow, super clear na see-through na yung TV, no? Wow. No? Dating 100,000 pesos. Ngayon, 100 pesos na lang. Dahil sa gaganda ng items at sobrang baba ng presyo, 2 a.m. pa lang na madaling araw, meron ng pumila. Oh, talagang inabangan nila yung mega duper super sale na iyon. At humaba na nga, parang rally na yung pila nila, no? Buong EDSA na. At may isang mama, pagdating ng 6 a.m., ay nandun mula sa likod, sumisingit siya hanggang sa pinakaunahan. At pagdating niya sa pinakaharapan, malapit sa pintuan, sabi niya, "Ako dapat ang mauna." Nagtinginan sa kanya ng masama ang mga kanina pa nakapila ng 2:00 na madaling araw. Sabi, "Hindi, pumila ka." At binuhat siya at binato sa pinakadulo. Maya-maya, ito na naman yung lalaki. Sabi, "Ako dapat ang mauna." At nainis na sa kanya yung mga nakapila. Hindi nga pwede. Binugbog siya. Habang binubugbog siya, sabi niya, "Tumigil kayo. Pag hindi niyo ako pinauna, hindi ako magbubukas ng tindahan ko. Bahala kayo." Mga kapatid, minsan ganun tayo, no? Sa pagdating ng Pasko, napakadaming biyaya at grasya. May Christmas bonus. Wow, no? Christmas party, exchange gift. Para sa mga estudyante, ang pinakaabangan, Christmas break. No? At syempre, no? Christmas reunion, family reunions. And so many gifts and graces of the season that are given to us freely by the love of Jesus. But at times, we prepare for the wrong things. We prepare so much for what we are to wear. No? Where are we to eat? Or what are we to cook? But we forget to prepare for the reason, for the season, who is Jesus Christ. And so, may we not throw Christ away in our preparation. May this Advent season remind us that we are to receive Christ in our hearts this Christmas season. Dapat maalala natin kung sino talaga ang tunay na may-ari ng Pasko. Sino ang tunay na may-ari ng Pasko? Si Jesus. Kaya huwag siyang kalimutan. Our readings for today gives us 3 practical things to do for us to prepare for His coming. In our first reading, we are told that He may instruct us in His ways, and He may walk in His paths. We are to listen to the Lord. Ibig sabihin, huwag nating punuin ng ingay ang ating paligid sa ating paghahanda. Magkaroon sana tayo ng pagkakataon para makapanahimik, magnilay at makinig kung ano ba talaga ang malaga ngayong Pasko. Higit pa sa mga material na bagay, higit pa sa kaligayahan na panandalian, mahalaga na meron tayong kapayapaan sa puso. At ito ay dala-dala ng ating pananahimik at mainam na pakikinig kay Jesus.
May we listen well to what God wants us to do this Christmas. Bubulong at bubulong sa iyo ang Panginoong Diyos. Kung ano ang dapat nating ihanda para maganda ang ating pagsalubong sa Kanya. Minsan, bubulong siya sa iyo, magpatawad ka na. No? Minsan, bubulong siya sa iyo, no? Let go of that hurt. Minsan, bubulong siya sa iyo, no? Just go for it, no? And may we be able to be silent so that we could listen to His Word. Mayroong Belen na ginawa na ang aming mga seminaryan dahil excited sila sa Pasko. At sa Belen na ginawa nila, doon sa sabsaban, naglagay sila ng Bible. Nakakatawa dahil para sa kanila, ang isang mahalagang gawain sa Adbyento ay pagbabasa muli ng Biblia. Pakikinig muli sa salita ng Diyos. Yan. May we have time for prayer. May we have time for reflection. And may we have time again to listen to the Word of God this Advent season. First thing that we should do to prepare for His coming, listen. Second, change. We are told in the second reading, let us throw off the works of darkness and put on the armor of light. Ang resulta ng pakikinig ay ang pagbabago. Kung ating pakikinggan si Jesus na ay ating matatagpo na tayo ay kinakailangan din magbago mula sa paggawa ng mali at sa papunta sa paggawa ng tama. Mula sa lihim na kasalanan patungo sa ligaya ng katotohanan. Sa pagsalubong kay Jesus, tayo ay pinagbibihis ng liwanag at tuwa. Paanyaya sa ating ngayong Adbyento, mangumpisal at magbagong buhay. When we change our ways, we prepare a heart that is ready to receive Him. Nawa, hindi isang pusong madilim, kundi isang pusong puno ng liwanag ang tumanggap kay Jesus ngayong Pasko. Listen to Him and change. And lastly, we are all invited to stay awake. Manatiling gising. Hindi madaling magbago. Oo, nais nating magbago. Pero nandiyan ang hirap na paulit-ulit nating nagagawa ang ating paboritong kasalanan. Kaya naman, pinaanyayahan tayo to stay awake, to stay in perseverance in our change. Walang instant sa mundo. Bagamat sanay tayo sa mga instant noodles, no? Hindi instant ang pagbabago. Ang pagbabago ay dulot ng pagtsatsaga at isang matinding commitment na sumunod sa gustuhan ni Jesus. Mabibigo at mabibigo tayo, pero wag sana tayong sumuko dahil hindi naman susuko si Jesus. May we not just slumber through the pains of difficulties, but may we rather do our best to stay awake so that true change could happen in our lives. Hopefully, this Christmas, we could happily meet the Lord by listening to Him, changing our ways, and remaining awake to meet Him.